Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kabaitan niya sa ating lahat. Sa hindi niya pag-iwan sa atin at pag may mga words tayo na nasasabi na hindi tama, napapatawad tayo ni Almighty Father. No? May mga times kasi na nakakalimot tayo, na nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang mga tao. Kaya hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Nakakaya sa tatay natin dahil siya, malinis siya, maayos siya. At gusto niya tayo ay maging kagaya niya. Kaya hingi tayong tawad kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ nagpapatawad din ng mga kasalanan. At lagi tayong magpapasalamat sa oras-oras, no? Kung pwede lang, minuto. Thank you, Lord. Meron pang oxygen. Thank you, Lord. May tubig pa kami. Thank you, Lord. Maraming pa akong mga nakakausap na mga tao na nakakatulong yung mga tao para maging matured person ako. Ganun. Kahit yung mga tao nakakatulong sa atin, no? Thank you, Lord, dahil naka-experience ako ng pain. At itong pain na to, ang makakapagturo sa akin kung paano pagtiwalaan ka lalo. Sagot natin kakausapin ang ating tatay tsaka si Jesus Christ. Last time, no, ang pinag-usapan natin is Matthew chapter 11. So dito sa Matthew chapter 11, magbigay si Jesus Christ ng kanyang parang acknowledgement sa ginawa ni John the Baptist. So habang buhay pa si John the Baptist at alam niyang malalaman ni John the Baptist ang kanyang sinasabi tungkol kay John the Baptist, yung kanyang patotoo kay John the Baptist, alam ni Jesus Christ na makakarating yon. Kaya habang buhay si John the Baptist, ay nagbigay siya ng magandang mensahe tungkol kay John the Baptist. So, si John the Baptist din ang parang Elijah ng New Testament. Kasi alam ni Jesus Christ, yung tapos na yung mission ni John the Baptist, kaya siya nakakulong at kaya siya ay parang malapit na siyang patayin. Although, nung time na to, hindi pa siya hinuhusgahan ni Herod the Tetrarch, no? Hindi pa siya hinuhusgahan, kundi nakakulong lang siya. Hindi siya talaga dapat papatayin si John the Baptist. Nakakulong lang siya. Pero alam na ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. At alam na rin ni John the Baptist kung anong mangyayari sa kanya. Kaya nga niya bine-verify at pinatanong sa kanyang mga disciples kay Jesus kung siya na ang Messiah o may aantayin pang iba. Dahil ibig sabihin kung may aantayin pang iba, ibig sabihin hindi pa tapos yung mission ni John the Baptist. Tapos, binanggit din dito ni Jesus, yung mga lugar na kahit na marami siyang ginawang miracle sa lugar, like sa Chorazin at saka sa Bethsaida, yung mga tao doon ay hindi pa rin nagbalik loob kay Almighty Father, hindi pa rin sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pati na rin ang Capernaum. At hinahantulad niya yung Capernaum sa Sodom, na mas mabuti pa yung Sodom compared sa Capernaum. Binanggit din niya yung Tyre and Sidon. So, bawat sulok ng lugar sa Israel, pinuntahan ni Jesus. Nilakad ni Jesus lahat ng kasulok-sulukan ng Israel.
Hindi lang siya nakapunta dun sa may bandang Gaza. Dahil yung bandang Gaza, ang may mga Philistine na nung panahon na yon, no? Kahit nung time ni Moses, may Philistine na rin. So kung titingnan nyo yung mapa ng Israel, meron dong tinatawag na Gaza Strip na broken line. Dito nakatira yung mga Philistine or sa ngayon ay mga Palestines. Hanggang ngayon, parang tinik sa lalamunan ng mga taga-Israel ang mga Philistine. At inalaw din ni Almighty Father para magbalik loob ang mga tao sa Israel kay Almighty Father at para i-acknowledge nila si Jesus Christ. At ganun nga ang nangyari. May mga tao ngayon sa Israel ang lumalapit kay Jesus Christ. Pero yung mga taong lumalapit ngayon kay Jesus Christ na mga nasa Israel, yung mga Jew, kinukulong sila. Nakaka-experience sila ng persecution sa kapwa nila, Jew. Dahil prideful sila. Hindi nila matanggap si Jesus Christ. At saka dito sa Matthew chapter 11 ay pinasalamatan ni Jesus Christ, the Almighty Father, sa lahat ng kanyang mga blessings na binibigay kay Jesus. At kung sino man ang lalapit kay Jesus Christ, para na rin siyang lumapit kay Almighty Father. Dahil si Jesus, kilala niya si Almighty Father, at si Almighty Father, kilala niya si Jesus. Sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary." Lahat kayo mga napapagod at may mabibigat na dalahin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So si Jesus ang ating kapahingahan. Siya ang mag-carry lahat ng ating mga burdens. Kaya magiging magaan na para sa atin yung ating mga burdens, yung mga trials and tribulations. Take my yoke upon you and learn from me. Matuto kayo sa akin. Yung trabaho ko gawin ninyo at matuto kayo sa akin, for I am gentle and humble in heart. So si Jesus, kahit King of Kings siya and Lord of Lords, humble siya at mapagmahal. Kahit dapat tayo ganun din. So araw-araw natututo tayo na kung paano maging humble. At maging gentle araw-araw, natututo tayo. Alam ko kayo natututo din kasi ako natututo din ako. Pare-pareho tayo. And you will find rest for your souls. Ang kapahingahan natin si Jesus. For my yoke is easy and my burden is light. Kayang-kaya ni Jesus dalhin lahat ng ating mga problema. Dahil siya na nga yung naipako sa krus, wala na tayong gagawin. Kundi, i-anchor lahat kay Jesus. Yung cross natin, bubuhatin natin, pero yung cross natin, hindi na mabigat. Hindi na kagaya ng cross na dinala ni Jesus dahil napagtagumpayan na ni Jesus yung cross. Kaya tayo mapagtatagumpayan na natin yung cross natin sa buhay. Hindi na mabigat. So, dito muna tayo sa Mark chapter 6. Pero yung Mark chapter 5, balikan natin yung Mark chapter 5, no? Yung, meron dito yung demon possessed, na sinasaktan niya yung sarili niya, na hinihiwa niya yung sarili niyang katawan. At umiiyak siya sa mga libingan, doon siya nakatira. So, yung demon ay, ang pangalan Legion, tumakbo sila sa 2,000
pigs. At yung mga pigs na yun namatay dahil nahulog sila sa bank. No? Sa gilid ng sa ravine, nagpakamatay yung mga baboy. At binuhay din ni Jesus yung dead girl na 12 years old at yung babae na nagbe-bleed ng 12 years. Dahil sa kanilang faith, sa faith ng magulang ng bata at sa faith nung nagbe-bleed for 12 years, na kahit cloak lang ni Jesus ang kanyang nahawakan, ay gumaling siya. Sasabihin lang, hindi ako laging tumitingin sa, sa inyo. Sa inyo, sino ba kayo? Kasi, nadidistract ako sa mukha ko. Kaya hindi ako tumitingin, no? Baka kasi, ba't tumitingin to sa camera? Or sa, dapat nakaharap ito, Alam ko na meron gano'n, no? Hindi ako tumitingin kasi nadidistract ako sa sarili ko. Di ba? Nakakadistract ang mukha ko. Kaya hindi ako tumitingin. Nakikita ko yung mga imperfections ng mukha ko. So, dito na tayo sa Mark chapter 6. Itong Mark chapter 6, no? Yung nababasa, paulit-ulit, di ba? Kaya yung mga nababasa natin is paulit-ulit. Kasi nga, pupunta tayo sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John. So, may mga passages doon or may mga story doon or parables na kapareho ng ibang gospel. Kaya, umuulit-ulit tayo ng pagbasa. Pero, magkaiba ng book or verse sa Bible. So, dito tayo sa Mark chapter 6. Jesus left there and went to his hometown accompanied by his disciples. So, umalis na si Jesus at nagpunta sa kanyang hometown kasama yung kanyang mga disciples or apostles. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue and many who heard him were amazed. So, nung Sabbath day na naman, nagturo si Jesus sa synagogue at marami ang nakarinig sa kanya at na-amazed, nagulat. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given to him? Ano yung katalinuhan na binigay sa kanya, yung karunungan na dala-dala niya, na sinasabi niya? Saan galing yun? What are these remarkable miracles he's performing? Ano yung mga miracles na ginagawa niya? Ba't kakaiba? Kahanga-hanga. Sabi ng mga tao na nakatira sa kanyang hometown. So, binanggit ito, isn't this the carpenter? Kaya alam nila na carpenter dahil hometown to ni Jesus. Kaya alam nila yung pamilya. Isn't this the carpenter? Or yung kinalakihan na lugar or kinalakihan ng mga tao ni Jesus. Isn't this the carpenter? Di ba carpintero to? Isn't this Mary's son and the brother of James and Joseph, Judas and Simon? Sabi ng mga tao, aren't his sisters here with us? And they took offense at him. So si Jesus, isa siyang karpintero. Bago siya mag-share ng Word of God, 29 years old, carpenter siya. And then nung 30 years old na siya, hindi natin alam kung kailan siya nag-umpisa, basta 30 years old na siya, saka siya nag-start ng kanyang ministry. So before siya mag-start ng kanyang ministry, mag-share ng good news sa mga tao, siya ay karpintero. Yung king natin, King of Kings and Lord of Lords, masyado siyang nagpakumbaba dito sa lupa, ang naging karpintero siya. Alam niyo naman ang trabaho ng isang karpintero, di ba? Ibig sabihin si Jesus, hindi siya nagkapag-aral. Ang hawak niya, martilyo at pako at kahoy. Gumagawa siya ng table, gumagawa siya ng pinto, ng bahay.
Kaya tayo, wag tayo magmamalaki, no? Kung ano bang trabaho mo? Ako isang businessman. Businessman ka ba? Ang aking Diyos ang carpenter. Si Jesus carpenter siya. Kaya wag natin pagmamalaki yung ikaw businessman ka ba? Ha? Ano bang natapos mo? Malaka ba ang natapos mo? Anong PhD ka ba? Doctorate ka ba? Master's degree? Tapos mo? Si Jesus hindi. Carpenter siya. Ang ating Diyos. Nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang naipako sa krus. Isang karpintero. Nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya wag tayo magyayabang. Dahil yung ating Diyos hindi mayabang. Isn't this Mary's son? Di ba anak to ni Mary? Tsaka yung mga kapatid niyang lalaki. Si James, Joseph, Judas, and Simon. Hindi to yung kanyang mga apostles, ha? Ka-name lang. Kasi nga, konti lang ang name noon. Okay? So, di ba yung kapatid ni James, Joseph, Judas, siya kasi Simon, kapatid niyang mga lalaki. So, ibig sabihin, si Mary, tsaka si Joseph, nagtabi sila. At nung nagtabi sila, nagkaroon sila ng mga anak nila na sarili. Dahil alam naman natin na si Jesus ay fertilized egg na nung nailagay sa womb ni Mary. Aren't his sisters here with us? So may mga anak din na babae, si Mary at saka si Joseph. And they took offense at him. Hindi nila tinanggap si Jesus. They were offended of Jesus. Kasi bakit nila tatanggapin? Sasabihin nila, bakit namin tatanggapin yan? Na siya yung nagmi-miracle? Karpintero lang yan ha. Hindi naman malaking yung pamilya niya. Hindi naman mayaman. Hindi naman sila galing sa marangyang pamilya. Kilala ko yung mga kapatid niya. Oh. Kasi yung mga tao noon dito, hindi nila alam na si Mary ay pinagbubuntis na niya si Jesus. Na surrogate mother si Mary, hindi alam ng mga tao. Kaya ang akala nila, totoong anak ni Mary si Jesus. Although si Jesus galing sa womb ni Mary, no, doon siya lumaki. Kinailangan yung womb ni Mary para lumaki si Jesus. Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. So, hindi sila naniwala. Wala silang pananampalataya kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his hometown, among his relatives, and in his own home. Ay isang propeta ay hindi ino-honor, hindi nire-respeto sa kanyang sariling bayan, ng kanyang mga kamag-anak at sa loob ng bahay nila, yung mga kasama niya sa bahay. Hindi siya matanggap. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Hindi siya makapaniwala. Si Jesus na walang pananampalataya yung mga tao sa kanya. Sa isip niya, grabe itong mga tao na to. Wala silang pananampalataya. Kaya ang ginawa ni Jesus doon, hindi siya makapagawa ng madaming miracles. Kasi walang faith ang mga tao doon sa kanya. So ang ginagawa niya ay naglilay siya ng hands sa mga a number of people, mga sick, na mga may sipon, may ubo, ganon. May mga asthma, may mga sugat. Then, Jesus went around teaching from village to village. So, sinusuyod ni Jesus ang mga lugar to preach the good news. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. So, dito sa Mark, sinasabi na 2 by 2. So, 12 sila, no? So, 6 na group sila na magkakasama. 6 na group sila rather, at dalawa lang silang magkakasama.
Yung sa kanilang training, sa kanyang lang OJT. Yan. Dahil tinatrain sila ni Jesus. So, dala-dalawa sila. Di ba sa school din ninyo, ganon? Pag nagtitraining kayo, by group kayo, or dala-dalawa kayo. Siyempre, hindi pa lang kayo mag-isa dahil hindi pa kayo expert, ganon. Pero pag marunong na kayo, mag-isa na lang kayo, di ba? So, dito, dala-dalawa sila. Sabi ni Jesus, these were His instructions. Take nothing of your journey. Sabi ni Jesus, wala kayong dadalhin, kahit isa. Take nothing for the journey except a staff. No bread. Yung staff, no, para maglalakad sila kasi kailangan nila dahil mabato ang lugar na yon. So, kahit bata ka pa, kailangan mo ng staff dahil aakyat ka ng bundok, ng steep bank. Kailangan mo ng staff kasi yung mga village, iba-iba ng form ng lupa. Kaya kailangan ng staff ng mga tao doon kahit bata pa. No bread, huwag kayo magdadala ng tinapay. No bag, walang bag na dala. No money in your belts, walang perang dala sa mga belt, walang belt bag. Wear sandals but not an extra shirt. Naka-sandals kayo para panlakad ninyo, pero wala kayong dadalang extra na damit. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. Sabi ni Jesus. Kaya hindi ni Jesus pinadala ng mga pagkain, ng bag or money. No? Kasi yung money, pwedeng pambili ng pagkain yon. At hindi pinadala ng extra shirt kasi a worker is worthy of his wage. Kung saan sila tutuloy, yung mga taong tutuloyan nila, yun na ang magpapakain sa kanila. So, walang sapilitan, walang 10% ang ibibigay sa inyo, tandaan nyo yan ha. O magbibigay sa inyo ng offering, tandaan nyo yan ha, dala-dala nyo yung offering ninyo, walang ganon. No? So, pinapakain sila. At kung may mag-abot man ng pera, itatanggapin nila dahil sama-sama nilang pinagsasaluhan yun and at the same time, para rin sa mga tao kung may papakainin sila na tao. May pambili sila ng pagkain. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. Kung pupunta kayo sa bahay at tatanggapin kayo doon kayo manatili hanggang sa aalis kayo sa bayan na yon. Sabi ni Jesus. And if any place will not welcome you or listen to you, at kung may mga lugar man na hindi kayo tatanggapin o makikinig sa inyo, sabi ni Jesus, leave that place and shake the dust of your feet as a testimony against them. Kung hindi nila kayo tatanggapin, yung inyong alikabok sa inyong mga sandals, sa inyong mga paa, i-shake nyo. Ibig sabihin nun, wala na kayong responsibility sa kanila dahil na-share nyo na ang Word of God, and at the same time, wala kayong hiningi sa kanila. Kahit alikabok, iniwan ninyo. Wala kayong dala-dala. Kaya hindi sila makakapagmalaki sa inyo. Dahil wala kayong dinala kahit ano. They went out and preached that people should repent. So, nag-preach siyang mga 12 apostles na in groups of 2 para magrepent ang mga tao, i-share ang word of God. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. So, nakakapag-drive out sila ng mga demons at napapagaling nila yung mga sakit dahil binigyan sila ng authority ni Jesus to heal the sick and to drive out demons and to share the word of God. So, ang gamit-gamit nila ay oil. Ang oil na to ay yung olive oil. And healed them. Alam niyo naman yung olive oil, di ba? Yun ang ginagamit noon. At saka ngayon, no? Maganda yung olive oil. So, verse 14. King Herod heard about this, for Jesus' name had become well known.
naging sikat si Jesus. So, narinig ni King Herod to. Etong si King Herod, iba to kay King Herod na nagpapatay sa mga babies nung ipinanganak si Jesus. So, si Herod nung time na yon ay tatay nitong si King Herod. Si King Herod the Tetrarch. So, yung tatay niya na si King Herod, yung nauna sa kanya, yun yung nagpapatay ng mga babies. So, nawala na yon, no? Nawala na yung King Herod na yun. Ito naman ngayon si King Herod na to, anak niya, si King Herod the Tetrarch or Antipas. King Herod Antipas. Kasi kung isa-search nyo yung si King Herod, maraming King Herod, maraming Herod, no? Pero ito si Herod Antipas siya. Kaya nga 'di ba dun sa ipipapako si Jesus Christ, si Pontius Pilate, pinadala niya si Jesus kay Antipas. So, dito niya kay King Herod pinadala si Jesus Christ. Pero si Antipas naman, or si King Herod, pinadala naman niya ulit si Jesus kay Pontius Pilate. So, si King Herod, siya rin si Antipas. So, King Herod heard about this, for Jesus' name had become well known. Sikat na sikat si Jesus, nagpapagaling ng mga may sakit, nagda-drive out ng demons, nag-share ng word of God, nagmamahal sa mga tao, kaya niyang bumuhay ng patay. Some were saying John the Baptist has been raised from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him. So may mga tao na nagsasabi na si Jesus daw ay si John the Baptist, kaya nakakabuhay siya ng patay at marami siyang mga miracles na ginagawa. Others said, sa verse 15, others said, he is Elijah. So, di ba sinabi, akala ng ibang mga tao na si John the Baptist ay si Elijah. Ngayon naman, sasabihin na naman nila, si Jesus naman ay si Elijah. So, maraming mga usapin or haka-haka, no? So, ngayon, gusto ko muna sa inyo i-share si Elijah. Ba't laging binabanggit si Elijah? At nung nagpe-pray si Jesus Christ, nakita niya si Moses tsaka si Elijah. Na nakita ni Simon Peter, nakita ni James at tsaka ni John. Nabasa natin, di ba, sa ibang book. Sino ba si Elijah? Si Elijah, makikita to sa 1 Kings chapter 17 up to 2 Kings chapter 2. Wala talagang sinulat si Elijah, kundi nakalagay siya sa book, sa 2 Kings, sa 1 Kings at saka sa 2 Kings. Hindi natin alam kung sino ang nagsulat ng 1 Kings and 2 Kings. Pero binabanggit si Elijah. Si Elijah ay prophet of the Almighty Father. So unang-una ang ginawa ni Elijah ay siya ang nag-announce ng great drought in the whole land of Israel. Yun ang unang pagkakabanggit kay Elijah. Kaya natin binabanggit si Elijah na kasi una sabi si John the Baptist, tapos si Jesus naman. Kaya binabanggit natin, check natin kung sino si Elijah. No? So si Elijah ay nag-prophesy ng great drought in the whole land of Israel nung time ni King Ahab. No, may tinatawag na King Ahab nung time na yon. So, siya ang nag-announce na magkakaroon ng tagtuyot. Malaking problema pag tagtuyot, no? Kasi maraming mga animals ang maapektuhan. Yung mga tubigan, kokonti ang tubig, so maraming mga animals ang mamamatay, pati mga hayop. So, pag nagkaroon ng tagtuyot, magkakaroon din ng taggutom. No? Magugutom din ang mga tao. Kasi mapabawasan yung source ng kanilang food. Yun ang ginawa ni Elijah. Tapos, ang isa pa sa naging nangyari kay Elijah ay nung time na nagkakaroon na ng drought, taggutom na, ang nangyari naman kay Elijah, he was fed by the ravens with bread and meat in the morning and bread and meat at night. Utos to ni Almighty Father. Kaya nakakakain si Elijah kahit na may drought. No? So, naintindihan niyo ba ako? Yung ibon, yung raven,
nagdadala ng bread and meat kay Elijah sa umaga para may pagkain si Elijah at saka sa gabi. Kasi nga, tagtuyot nun, walang makuhang pagkain. So, nagpapakain kay Elijah ay si Almighty Father. Inuutusan niya yung mga ibon. So tayo, huwag tayo mag-aalala. Kahit ibon, kayang utusan ni Almighty Father para makapakain niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Tapos, isa na namang sa mga story kay Elijah ay yung si Elijah at yung babaeng walang asawa pero may anak siya na lalaki. Inutusan ni Almighty Father si Elijah na tumira sa bahay ng babaeng walang asawa pero may anak. No? Yung babae na yun na walang asawa, widow siya, mahirap lang siya. Wala siyang pagkain na panggawa ng bread. Kasi ang panggawa ng bread noon is flour and oil. Tapos iinitin yon, nagiging bread. Ito nga yung si Elijah, sabi ng widow, wala akong pagkain na may o-offer sa'yo. Kasi konti lang ang oil na nasa jar ko at yung flour namin konti lang. Ngayon, inutusan ni Elijah yung widow na gumawa ng pagkain. Sabi ni Elijah, gawan mo muna ako ng pagkain ng bread bago ka kumain. Ako muna nga pagsilbihan nyo. So, sabi nung babae, kung gagawin ko yung wala na kaming kakainin at kami na ay mamamatay na lang. Pag ubos na itong pagkain namin, itong mamamatay na lang kami. Pero sinunod nung babae, na widow, si Elijah. Inuna niyang pakainin si Elijah ng tinapay. So, nung pinakainan niya ng tinapay si Elijah, hindi na siya nauubusan ng flour and oil. Lagi nang nare-replenish yung oil niya at yung tinapay niya. So, lagi silang may pagkain. So, miracle yon from the Almighty Father. Ibig sabihin, ibig sabihin nito na uunahin muna natin si Almighty Father nang higit sa lahat ng ano paman. Huwag tayong magrereklamo, kundi faith in the Almighty Father. Dahil si Almighty Father ang ibibigay lahat ng blessings ng para sa atin. Kung sa tingin mo na, pag binigay ko to, wala na ako. Or pag i-share ko to sa mga tao, wala na ako. Paano na yon? Pero huwag tayong matatakot. Gaya nga na nangyari kay Elijah, yung widow, hindi siya naubusan ng pagkain. Dahil, sinunod niya ang utos ni Elijah. Si Elijah kasi is a man of God, prophet ni Almighty Father. So, hindi naman gagawa si Elijah ng mga desisyon kung hindi walang go signal si Almighty Father. Kaya yung glory and honor ay na kay Almighty Father pa din. Wala kay Elijah. Wala sa servant. Pero ito, so nung hindi na sila naubusan ng pagkain, no? Pero namatay ngayon yung anak na lalaki ng widow. Ngayon, so maayos na ang lahat, di ba? Smooth sailing na ang lahat dun sa babaeng widow kasi may pagkain na sila, may anak siya, buhay. Ngayon, namatay yung anak niya. Ngayon, nagtanong ngayon yung widow, akala ko ba magiging okay na ang lahat? Bakit nangyari sa amin to? Akala ko isi-save kami ni Almighty Father sa kagutuman. Namatay yung anak ko. Sabi nung babae. So, anong ginawa ni Elijah? Kinuha niya yung bata, inakyat niya sa kwarto niya, at nagdasal si Elijah. Nabumalik yung spirit niya sa katawan niya. Nabumalik yung spirit ng bata sa katawan niya. At God granted the prayer of Elijah. Kaya yung bata na buhay, i-present ni Elijah kay mother niya, sa mother niya. So, makikita natin dito na binigyan din ni Almighty Father si Elijah ng authority to raise the dead. No? Dahil yun ang power ni Almighty Father. Okay, isa pang sample kay Elijah ay yung ito namang si Elijah kasi nandito rin si Jezebel. Ang asawa ni King Ahab ay si Jezebel. Ngayon, pinapapatay ni Jezebel
Kasi wicked queen si Jezebel. Pinapapatay niya yung mga prophets. Si Obadiah naman, isa sa mga servant ni King Ahab, ang ginawa niya, itinatago niya yung mga prophets sa dalawang cave. So 50 prophets sa isang cave at 50 prophets naman sa isa pang cave. So itinatago ni Obadiah dahil faithful si Obadiah kay Almighty Father. Iniingatan niya yung mga prophets. Dahil nga itong si Jezebel ay wicked queen. So pinapahanap ni King Ahab si Elijah. Dahil iniisip ni King Ahab na kaya nagkaroon ng drought, nagtaggutom dahil kay Elijah. Dahil nag-prophesy si Elijah na magkakaroon ng drought. Kaya pinapahanap ni King Ahab si Elijah kay Obadiah. Nakita naman ni Obadiah. Pero sabi ni Obadiah, ayaw niyang pakawalan si Elijah. Sabi kasi ni Elijah, sige tawagin mo si King Ahab para iharap mo sa akin si King Ahab. Sabi ni Obadiah, huwag na, baka umalis ka kung saan ka na naman dalhin ni Almighty Father. Kasi si Elijah, pwede siyang dalhin sa ibang lugar ni Almighty Father. Kung saan siya pinapadala ni Almighty Father, bigla-bigla na lang na nawawala, kung saan nakikita, ganon. Ganon ang power ni Almighty Father. Kaya reluctant si Obadiah na iwan si Elijah. Pero sabi naman ni Elijah, ina-assure niya si Obadiah na hindi siya aalis, na makikipag-meet siya kay King Ahab. Ngayon na dumating na si King Ahab, sabi ni Elijah kay Ahab na ilabas ni Ahab ang 450 prophets ni Jezebel, 450 prophets ni Baal-zebub at 400 prophets of Asheroth ni Jezebel. Kasi si Jezebel, pagan siya. Sumasamba siya kay Baal-zebub at saka kay Asheroth. Kaya merong mga prophets or gumagawa ng mga magic yung mga tauhan ni Jezebel. So yung time na yon, since nakatago yung 50 prophets ni Almighty Father, 100 prophets ni Almighty Father sa dalawang cave, ang natitira lang na prophet ni Almighty Father ay si Elijah. Ngayon sabi ni Elijah, kumuha kayo ng 2 bull. At dalawang altar, no? Yung isang altar gagamitin ng mga 450 prophets of Baal-zebub and 400 prophets of Asheroth na mga tauhan ni Jezebel. Sabi ni Elijah, magdasal kayo sa Diyos nyo na mag-strike ng lightning or mag-fire para yung ino-offer nyo na bull ay masunog. Kasi ganoon dati, pag mag-offer ka ng sa God mo, ay ahayop tapos susunugin. So, 2 bull ang pinaprepare ni Elijah. Isang bull para sa kanya, para kay Almighty Father, at isang bull para sa mga tauhan ni Jezebel. So, morning until noon, nagdadasal ang mga prophet ni Baal-zebub para matupok ng apoy yung kanilang offering na bull. Pero walang nangyayari. Ang ginawa pa ng mga prophet ni Baal-zebub ay nagsayaw sa gilid ng sa pinalibutan yung bull na patay na at nagsayaw doon para magkaroon ng lightning at may strike yung offering nila para masunog. Pero walang nangyari. Dahil baliwala yung Diyos nila. Dahil yung Diyos nila hindi totoo. Ngayon, ito namang si Elijah, ang ginawa naman niya, kinuha niya yung offering na bull, nilagay niya sa altar kasi nasira yung altar na para kay Almighty Father. He fixed it. Tapos, yung mga bull, hinati-hati niya.
yung bull na kinuha niya, hinati-hati niya, at nilagay niya sa altar. At kumuha siya ng 12 stones, tapos, pinangalanan niya yung 12 stones na 12 descendants of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. So, ganun ang ginawa ni Elijah. Tapos, dun sa gitna ng bull, nandun yung altar, nandun yung bull sa gitna, nasa itoktok. Yung gilid naman ng altar ay nagpabuta siya ng trench. Alam mo yung trench na parang malalim na trench na kasya ang 11 kilos ng shea or 11 kilos ng water. Dun sa trench na yon. So, hindi siya agad-agad, ibig sabihin hindi siya agad-agad matutupok ng apoy kasi mayroong hati, may malalim na lugar. So, ito yung altar, tapos yung napapalibutan ng malalim na trench na kaya ang 11 kilos ng shea or 11 kilos ng water. So, inarrange ni Elijah yung wood, yung bull, hinati niya, cut into pieces, tapos pati yung kahoy, nilagay din yan doon. Tapos, nag-utos siya sa mga tao na kumuha ng 4 large jars of water at basain yung offering, basain yung kahoy, basain yung bull, basahin yung altar. 4 large jars yon. Pinaulit niya yun ng 3 beses na ginawa, no? So, basang-basa ngayon yung bull, yung altar, pati yung trench, nahuhulog doon yung tubig sa trench. So, ang ginawa ngayon ni Elijah ay nagdasal siya kay Almighty Father. Ngayon, si Almighty Father naman ay nagpadala ng apoy at nasunog yung sacrifice, the wood and the stones and the soil, and also licked up the water in the trench. So, malaking apoy ang pinadala ni Almighty Father. Kahit basang-basa yung offering, yung bull, basa yung altar, may trench na punong-puno ng tubig, lahat na yon ay nag-apoy. Then the people believed in the Almighty God. And then Elijah ordered to seize all the prophets of Jezebel, and they were slaughtered. So 850 prophets, na mga false prophets, ang pinatay ng mga tao dahil nilaloko nila ang mga tao. Ngayon, ang ginawa ngayon ni Elijah, sabi ngayon ni Elijah, umuwi ka na, King Ahab. Eat and drink, kasi darating na ang malakas na ulan dahil nga 'di ba may drought, may El Nino. Baka ngayon tawag El Nino, 'di ba? Pero noon ang tawag ay drought. Umuwi ka na, sabi ni Elijah. Ngayon, nagpunta ngayon si Elijah sa Mount Carmel at nagdasal. Inutusan niya ngayon yung kanyang servant. Tingnan mo nga kung may paparating na clouds sa langit. So, 6 times yon. On the 7th time, nakita ng servant na may cloud ng paparating na maliit na parang kamay ng tao na galing sa dagat. Ngayon, inutusan niya ngayon ni Elijah si King Ahab na bilisan ang pag-uwi sa Jezreel, dahil baka hindi siya makauwi dahil malakas ang tubig or ang ulan. So, ganun nga ang nangyari. The sky grew black and the clouds and the wind rose. A heavy rain started falling and Ahab rode off to Jezreel. So, naabutan ng ulan si Ahab. Ngayon, ito naman, the power of the Lord came to Elijah. So, mas naunang umalis, di ba, si King Ahab kaysa kay Elijah? Ngayon, the power of the Lord came to Elijah and tucking his cloak into his belt. So, ang ginawa ni Elijah, yung cloak niya, syempre mahaba, itinak niya sa kanyang belt, inipit niya sa kanyang belt yung kanyang cloak. He ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. So, si Ahab, naka-chariot siya. Si Elijah ay naglalakad lang. Ang ginawa ni
Elijah, naunahan pa niya si King Ahab na makarating ng Jezreel. So, yun ang power of God. Di ba si Jesus Christ na naglalakad sa water? 6 kilometers na ang layo ng kanyang mga apostles sa tubig. Sa shore. Pero naabutan sila ni Jesus Christ. Na kahit 6 kilometers na naabutan sila ni Jesus Christ. No? Dahil di ba akala nila natakot sila kung sino yung naglalakad sa tubig? So naabutan sila ni Jesus Christ kahit 6 kilometers na silang nagro-row ng boat. Ngayon, nung nakasakay na si Jesus Christ ng boat, mas mabilis na silang nakarating sa kanilang paroroonan dahil yun kay Jesus Christ. So si Elijah, ganoon din ang nangyari sa kanya. Na mabilis ang kanyang takbo. Hindi na pagod. Okay? Ngayon, ito namang si Elijah, meron pang story, no? Tapusin natin yung kay Elijah kung bakit ikino-compare siya kay Jesus tsaka kay John the Baptist. Ito namang si Elijah, magtatago sa Horeb kasi nga marami siyang naipapatay na mga false prophets, 850. So he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So makikita natin ng 40 days and 40 nights na naman, nabanggit yung 40. At ganon. He told God that he have had enough and he was tired. So sinabi ni Elijah, napagod na siya. Sabi ni Elijah, take my life, I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. So alam ni Almighty Father na pagod na si Elijah. Mind, body, and soul. Alam ni Almighty Father. Physical, body, pagod na din. God appointed as the new prophet Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed him. So, kinausap ni Almighty Father si Elijah na ang magsasucceed sa kanya ay si Elisha. Mas magkaiba si Elijah at saka si Elisha. Okay? So, malapit na natin matapos tong si si Elijah, no? Ngayon naman, dito naman sa King of Samaria, si King Ahijah, nasugatan naman niya ang kanyang sarili. Nahulog siya sa latis ng kanyang upper room. Ngayon, nagpatawag ngayon siya ng prophet at pupunta kay Beelzebub. Ikokonsulta kay Beelzebub, sa prophet ni Beelzebub, kung gagaling pa siya sa kanyang sugat. Ngayon, itong si Almighty Father nagalit, kaya inutusan niya ngayon si Elijah na i-meet up ang messenger ni Ahijah at sabihin na hindi na siya gagaling at siya ay mamamatay. Kaya ang ginawa ngayon ni King Ahijah, gusto niyang ma-meet si Elijah. So, 2 beses nagpadala ng 50 soldiers si King Ahijah para lang ma-meet si Elijah. Pero ang ginagawa ni Elijah, he ordered fire to fall from heaven and consume the captain and his men. So, mga 100 soldiers to, kasi 2 beses yung 50 soldiers eh. So, 100 soldiers ang namatay. Dahil sa inutusan ni Elijah na magkaroon ng fire to fall from heaven para mamatay ang mga soldiers at yung captain. Pero on the 3rd time, kinausap ni ng angel of the Lord si Elijah na i-meet up ang king of king of Samaria. Since the king asked for signs from Beelzebub, he will never leave the bed he is lying on and he will surely die. So, yun pa rin ang sinabi ni Elijah dun sa kay King Ahijah na hindi na siya matatayo at mamamatay na siya sa kanyang bed. Ito na, malapit na tayo matapos kay Elijah, no? When Elijah was about to be taken to heaven in a whirlwind, Elisha wanted to come along. So, itong si Elijah, dahil nga sinabi niya kay Almighty Father na napapagod na siya,
meron na siyang kapalit, si Elisha or si Elisha. Ang ginagawa ngayon ni Elisha ay laging sinusundan si Elijah. No, 2 beses niyang sinundan tatlong beses na niyang sinundan si Elijah. Una sa Bethel. Etong si Elisha, ayaw niyang tantanan si Elijah. Gusto niyang laging sumunod kay Elijah. Kaya may mga prophets noon na nagsasabi kay Elisha sa Bethel pa, no? Do you know that the Lord is going to take your master from you today? Alam mo ba na si Almighty Father kukunin na niya sa iyo ngayon ang iyong master? Kasi nga, master na tinuturing niya si Elijah dahil yun ang kanyang teacher. Tapos naman, sa Jericho naman, may kumausap ulit sa kanya ng mga prophets. Sabi, do you know that the Lord is going to take your master from you today? So, alam ni Elisha ang mangyayari kay Elijah. So, ang ginawa ngayon ni Elijah ay pupunta naman siya sa Jordan. Parang gusto niyang iwan na si Elisha. Pero si Elisha ayaw siyang pakawalan. Kaya ang ginawa ni Elijah, pupunta siya ngayon ng Jordan. Ang ginawa ni Elijah, he took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. So kinuha ni Elijah yung kanyang damit, nirolyo niya yung kanyang damit, at tinamaan niya yung water. Ito yung Jordan River. So yung Jordan River, nag-divide, nahati na naman. Kaya nakalakad sa dry ground si Elisha at saka si Elijah. Di ba nagawa ni Moses yon na mahati yung Red Sea? Tapos nagawa din ni Joshua na mahati yung Jordan River. Ngayon naman, ginawa ulit ni Elijah, nahati din ang tubig. So, 3 times na nahati ang tubig, no? So, hindi lang si Moses ang nakagawa, no? Hindi lang si Joshua, kundi pati rin si Elijah. Ito ang power of the living God. Ngayon na nasa Jordan na si Elijah tsaka si Elisha, sabi ni Elijah kay Elisha, sabihin mo sa akin kung anong pwede kong magawa sa'yo bago ako umalis. Ang sabi ngayon ni Elisha, let me inherit a double portion of your spirit. Gusto kong makuha ang 2 portion or doble kung ano ang meron ka na power from the Almighty Father, sabi ni Elisha. Ang sabi naman ni Elijah, you have asked a difficult thing. Mahirap yung gusto mong mangyari. Sabi ni Elijah, yet, if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not. Sabi ni Elijah, kung makita mo ako na umalis, na tinanggal sa'yo or makita mo akong umalis, ibig sabihin, mapapasayo ang double portion ng aking power from the Almighty Father. Pero kung hindi mo ako nakitang umalis, hindi mangyayari yon, no? Ito, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. So si Elijah, hindi siya namatay. Kinuha siya ni Almighty Father, sumakay siya sa chariot of fire with horses of fire na nag-appear. Kaya ang sinasabi sa Bible, 2 tao ang hindi namatay. Una si Enoch at pangalawa si Elijah. And so Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it into 2. So yung damit ni Elisha na iwan. At ang ginawa, as damit ni Elijah ay naiwan, ang ginawa ni Elisha, hinati niya sa 2 yon. Elisha then picked up Elijah's cloak that had fallen from him and went back and stood on the bank of Jordan. He took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. So sa Jordan, tawid nila ng Jordan River, habang nag-usap sila ni Elisha, so kinuha na ni Almighty Father si
Elijah. At naiwan yung damit ni Elijah kay Elisha. Ang ginawa ngayon ni Elisha, hinati niya sa dalawa yung damit ni Elijah at in-struck niya yung water. At nung ginamit niya yung damit ni Elijah, nahati yung tubig. Nanggang sa ganon, crossed over si Elisha to the other side of the Jordan River. So, ito yung story ni Elijah. Ang haba, di ba? So, makikita natin yung miracles na ginawa ni Elijah through the power of the Almighty Father, na nakabuhay siya ng tao na matay at mabilis siyang maglakad na kahit saan nakakapunta siya. So, ganoon din si Jesus. Kaya akala ng mga tao, siya si Elijah. Akala ng tao, si John the Baptist, si Elijah. Pero iba si Elijah. Okay? So, kilala niya na si Elijah. Ha? So, balik tayo ngayon dito sa Mark chapter 6. And still others claim he is a prophet, like one of the prophets of long ago. Akala ng iba, prophet si Jesus. Gaya ng prophets nung una. But when John heard this, he said, John, whom I beheaded, has been raised from the dead. Si Herod Antipas to. Sabi niya, siya si John. Pinatay ko kasi siya. Nagigilty si John, si Herod Antipas. Nagigilty siya. I beheaded, he has been dead. And he was raised from the dead because I beheaded him. Ibig sabihin ng I beheaded him, hindi naman talaga siya ang nagbehead or nagputol or nagdecapitate ng head ni John the Baptist, kundi ipinag-utos niya. Since siya ang nagpautos, siya mismo ang nagbehead kasi ipinautos niya eh. So verse 17, for Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. So may kapatid si King Herod. Ang kapatid ni King Herod ay si Herod II. Si Herod II is also known as Philip. So si Philip, ang asawa niya si Herodias. Nag-divorce si Herodias tsaka si Philip. Si Herodias ang nag-file ng divorce para mapakasal niya si King Herod the Antipas. For John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother as wife. Sabi ni John the Baptist. Kaya galit na galit si si Herodias kay Herod. Ngayon, bakit ba unlawful? Kasi makikita to sa Leviticus chapter 18 verse 16 sa Mosaic law, do not have sexual relations with your brother's wife, that would dishonor your brother. At saka sa Leviticus chapter 20 verse 21, if a man marries his brother's wife, it is an act of impurity. He has dishonored his brother, they will be childless. So walang anak si Herodias at saka si Herod Antipas. So yung anak na sinasabi dito ni Herodias, siya si Salome, anak niya kay Philip or Herod II. So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to. Hindi niya mapatay si John. Because Herod feared John. Takot si Herod kay John. Dahil man of God si si John the Baptist, man of God. Kaya takot si Herod. So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to. Because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. Alam niyang righteous and holy man. See? John the Baptist, when Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him. Kasi pag narinig ni King Herod si John na nagsasalita, gustong-gusto niyang mapakinggan yung sinasabi ni John the Baptist. At napapuzzle siya kay John the Baptist. Kung sino ba si John the Baptist. Kaya hindi niya pinapapatay. Alam niya righteous man, alam niyang man of God. Pero itong si Herodias, nanggigigil siya, yung babae. So makikita na naman natin dito, babae na naman ang proponent ng mga kalokohan.
Babae na naman ang nasa background. No? Ng kalokohan. Ha? Babae na naman. So, ang babae at lalaki, pantay talaga. Yung babae lang, nasa background lang, akala walang ginagawang mali. Pero meron, na makikita natin dito sa Bible. Kaya pantay-pantay ang mga tao. Walang babae, walang lalaki. Pantay-pantay ang tingin ni Almighty Father. Pantay-pantay tayo makakasalanan. Finally, the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. Sa birthday ni Herod to, nagpakain siya sa mga tao, lahat ng officials, syempre, ano siya, mataas na tao siya. Mataas na tao rin ang kanyang invited. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. So, si Herodias may anak, nagsayaw ngayon, at natuwa ngayon si Herod. Kaya ang ginawa, at natuwa din yung mga guests ni Herod, kaya ang ginawa ni Herod, the king said to the girl, ask me for anything you want and I'll give it to you. Sabi ni King Herod, sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. And he promised her with an oath, whatever you ask, I will give you up to half my kingdom, kahit kalahati ng aking kaharian. Sabi ni King Herod, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya sa anak ni Herodias. Ang pangalan ng anak ni Herodias ay Salome. Wala man dito sa Bible, pag isearch natin yung anak ni Herodias, na anak niya kay Philip. Salome ang name, ha? She went out and said to her mother, what shall I ask for? Nagtanong siya sa kanyang nanay. The head of John the Baptist, she answered. Walang walang takot. Alam nilang man of God si John the Baptist. So, nilukuban na ng masamang espiritu. Or, meron na talagang naninira na demon kay Herodias dahil yung law ni Almighty Father, hindi niya sinunod. Pinatulan niya yung anak, yung asawa, yung kapatid ng asawa niya. Ngayon naman itong bata naman ni si Salome, meron ding may demon din. At once, the girl hurried into the king with the request, I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter. Walang walang awa. Wala ring awa yung anak ni Herodias. Niluko ba na rin ang demon? The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her. So, dahil sa ayaw mapahiya ni King Herod, kahit na-distress siya, na-bothered siya, na-problema siya, wala na siyang magagawa dahil nag-promise na siya na kung ano man ang hilingin ng babatang babae na yon ay ibibigay niya. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. Imagine, anong klaseng tao ka? Papupugutan mo ng ulo ang isang tao, ilalagay mo sa isang plato na malaki, at doon mo ilalagay ang ulo. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. On hearing this, John's disciples came and took his body and laid it in a tomb. So, inilibing sa tomb si John the Baptist nang walang ulo. Dahil yung ulo niya na kay Herodias. Kaya yung katawan lang ang nakuha ng mga disciples ni John. Ganun kasama ang tao, no? Verse 30, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. So after the 12 apostles were ordered by Jesus to go to towns by twos, so tapos na ang kanilang mission, bumalik sila kay Jesus at nag-report sila kay Jesus kung anong kanilang ginawa.
anong kanilang mga tinuro. Then, because so many people were coming and going that they did not even had a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Sinabi ni Jesus sa mga tauhan niya, sa mga disciples, sumama kayo sa akin para makapagpahinga kayo. No? So they went away by themselves in a boat to a solitary place, but many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. So nauna pa sa kanila yung mga tao na pagsunod sa kanila, nagtatakbuhan pa. Kung saan sila pupunta, sunod ng mga tao. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Maaway si Jesus. Pagod na sila, gusto na nila magpahinga, hindi pa nila makapagpahinga. Dahil sa mga tao, naawa siya. So, walang tigil ang trabaho ni Jesus. Walang pahinga si Jesus. So, he began teaching them many things. Kahit pahinga na niya, patuturo pa siya ng mga tao. By this time, it was late in the day, so his disciples came to him. "This is a remote place," they said, "and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." Sabi ng mga disciples ni Jesus, palisin niyo yung mga tao kasi wala tayong mga pagkain dito. Hayaan natin silang bumili ng kanilang pagkain at saka wala silang tulugan. Doon sila tumira muna sa surrounding village para makakain sila at makapagpahinga. Ang sagot ni Jesus, but he answered, "You give them something to eat." Bigyan niyo sila ng pagkain. Di ba sinabi niya kay Philip, Philip, bigyan niyo silang pagkain. Anong sabi? They said to him, "That would take more than half a year's wages." Sabi ng mga apostles, 200 denarii. So, ang laking pera magagastos natin dito. Wala tayong ganung kalaking pera. Kasi, bibili tayo ng tinapay. Para may makain sila. Wala tayong ganung pera kalaki. Ngayon si Jesus, "How many loaves do you have?" He asked. "Go and see." When they found out, they said 5 loaves of barley and 2 small fish na nakuha na sa batang lalaki, no? Baon ng bata. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass, groups of 50 and 100. So they sat down in groups of 100s and 50s. So puro mga lalaki lang ang nabilang dito, no? Sa 5,000. Hindi pa kasama ang mga babae at bata. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. So nagpasalamat muna kay Almighty Father at hinati-hati ang mga tinapay at pinamudmud na sa mga tao. He also divided the 2 fish among them all. Pati yung fish, 2 small fish, hinati-hati din. They all ate and were satisfied. Only fish, only bread. Hanggang sa mabusog. Sige. Okay yan. Di ba, pag dito sa atin, tama na yan, dahil mo na nakain. Bigyan mo naman iba. Si Jesus hindi. Only yan. And the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. So, 5,000 yung lalaki. Tapos, meron pang natirang 12 basketfuls of bread, broken bread. So, 12 na naman, ano? Ha? Bakit kaya ganon? Halimbawa, 12 Jewish calendar months. At saka yung 12-year-old girl na pinagaling. 12 years na nagbe-bleed yung babae. 12 basketfuls of bread. Itong nakuha na naipon ng mga apostles. 12 apostles. Tapos yung 12 ancestors na nasa Book of Revelation.
Tapos yung oras natin, pag sa umaga, 12 a.m. Pag sa gabi, 12 p.m. Tapos, yung anak ni Jacob ay 12 din. Bakit kaya? Anong meron sa 12? Hindi ko alam, no? Pero sa 40 naman ay 40 days of fasting ni Jesus Christ, 40 days and 40 nights, 40 days and 40 nights ng kausap ni Moses si Almighty Father. 40 days and 40 nights din yung rain, kaya nagkaroon ng great flood. Tapos, 40 days and 40 nights din si Elijah, nagpunta ang travel time ni Elijah to Mount Horeb. So, hindi ko alam kung bakit, no? Baka kayo alam nyo kung bakit. I-share nyo sa akin. Ha? Or pagdating natin na kasama ni Almighty Father, itatanong natin kay Almighty Father. Pati yung 12, what's this? 12 doors na nasa Book of Revelation, 12 din siya. Pati yung mga gems, 12 din. Pati yung mga pearls, 12 din. Ba't kaya? No? Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. So, nagpe-pray na naman si Jesus Christ sa mountainside. Mag-isa lang siya. Pinauna niya yung kanyang mga disciples na magpunta ng Bethsaida. Pagkatapos kumain ng mga tao, o dismiss na kayo, o satisfied na yung mga tao, uwi na kami, nabutog na kami nabusog na ang mga tao, umalis na. Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on the land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. So nakita na si Jesus na nag-walk sa lake. Nahabol sila ni Jesus kahit na 6 kilometers na from the shore sila. So, kasi nagpipray si Jesus na una sila na nasa boat na nagpapunta na sa kabilang lugar. No? Papunta ng Bethsaida. Hirap na mag-row ng boat kasi mahirap na hirap kasi yung wind is against yung wind against sa pagpunta ng Bethsaida. So yung current ng water, yung alon, against din, no? Sa pagpunta ng Bethsaida. Kaya mahirap silang mag-row ng boat or gumamit ng oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. So ang bilis ni Jesus. Si Elijah, ganun din, mabilis din ang lakad niya, naunahan pa niya si King Ahab. Ngayon si Jesus mabilis din. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out because they all saw him and they were terrified. Immediately, akala nila multo si Jesus. So, nung time na yun, may nakikita na rin sila, no? Na kakaiba. Immediately, he spoke to them and said, "Take courage," sabi ni Jesus, "It is I, don't be afraid." Huwag kayong matakot, ako to. Then he climbed into the boat with them and the wind died down. So, nung pagkasakay ni Jesus ng boat, nawala na yung hangin. At mabilis silang nakapunta sa kanilang lugar na pupuntahan, sa Bethsaida. They were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. So pag may mga bagay tayong hindi naiintindihan sa Bible, yung puso natin tumigas na, no? Kahit pagpe-pray natin kay Almighty Father na, Lord, wag sana pong tumigas yung puso ko, maintindihan ko po kung ano yung nasa puso mo, Almighty Father. Kasi pag hindi mo naiintindihan ang nandito sa Bible, ibig sabihin meron ka pang hino-hold back. Ano ba ang moral lesson nitong pagpapakain sa 5,000? Yung moral lesson doon is yung loaves of bread is sapat sa bawat tao.
Ibig sabihin, si Jesus, yung bread of life, di ba? So, kahit gaano kadami ang tao, sapat siya, si Jesus, para sa ating lahat, para matulungan tayo, para maintindihan natin ang Word of God. Sapat siya para mabigyan tayo ng kalakasan. Kahit gaano pa tayo karami, sapat si Jesus. Yun ang ituturo. Sa pagpapakain ng 5,000, di ba konti lang yung bread? Pero napakain yung mga tao na napadami. Ibig sabihin, konti lang yung bread, pero napakain yung mga tao. Si Jesus, iisa lang siya, pero sapat siya para sa ating lahat. Siya ang ating kalakasan. Siya ang bubuhay sa atin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. No? Naintindihan natin, no? When they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. As soon as they got out of the boat, the people recognized Jesus. Pagkadating nila sa Gennesaret, tsaka nung doon sila dumaong, nakilala agad nila si Jesus. Siyempre, kalat yung pangalan ni Jesus sa mga tao, sa mga miracles na ginagawa niya, sa mga bagay na tinuturo niya sa mga tao. Kalat siya. They ran throughout the whole region and carried the sick on mats to wherever they heard he was. Kung nasaan si Jesus, kung may sakit, buhat-buhat nila, hila-hila nila. Liga, para punta tayo kay Jesus para tayo gumaling. Ganun ang mga tao. Excuse. Lagi lang ako na. Nidigay. Sorry. And wherever he went into villages, towns, and countryside, kahit sa ang sulok o village, sa town, sa countryside, they placed the sick in the marketplaces. Kahit sa marketplaces, nandun yung mga may sakit. Kung saan dadaan si Jesus, doon lang inilalagay. Alam nila, dito dadaan si Jesus, kailangan dito ilagay yung may sakit. Kasi alam nila si Jesus ay nakakapagpagaling. Walang pinipiling tao si Jesus. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Nagmamakaawa sila na mahawakan lang nila yung damit ni Jesus, yung cloak niya. Kahit na yung dulo lang ng cloak, no, mahawakan lang, ay nagmamakaawa sila dahil alam nila nagagaling sila kay Jesus. Dahil si Jesus, holy siya. He's from the Almighty Father, the Son of God, na nagpapatawad ng kasalanan natin, na mapagmahal, maawain, matulungin, full of wisdom, full of love, full of compassion, si Jesus. Full of power, because the Almighty Father had given him all the power and authority to forgive sins and to save us from our iniquities. So he's our Savior and our Redeemer, our Lord of Lords, our King of Kings. And he will judge us at the last days. So napakabait ni Jesus sa ating lahat. Sa ating lahat, mabait si Jesus. Wala siyang pinipili, wala siyang favoritism. Just like the Almighty Father. So, ang kailangan natin gawin ay magkaroon tayo ng faith kay Almighty Father at kay Jesus. Dahil lahat ng ginagawa nila, ng kanilang trabaho ay para sa atin. Hindi natutulog ang tatay natin at saka si Jesus, lagi nakabantay sa atin. Di ba ang mundo, may lugar sa mundo na tulog pa, gano'n. Tapos may lugar sa mundo na gising pa. Kaya si Almighty Father, wala siyang time para matulog at magpahinga. Dahil may mga anak siya na gising sa ibang parte ng mundo. So may mga anak siya na tulog. So pag may mga tulog doon, binabantayan pa rin ni Almighty Father yon kahit gabi. Walang pahinga ang tatay natin tsaka si Jesus.
Yung pagmamahal ni Almighty Father, walang makakapagpantay nun. Yung kanyang power at saka yung kanyang gloriousness. At kanyang holiness. Dapat tayo magpasalamat kay Jesus dahil ipinakilala niya sa atin si Almighty Father. Siya lang ang nakakakilala kay Almighty Father dahil galing siya kay Almighty Father. Kaya kilala niya si Almighty Father. Nakita niya in person si Almighty Father. At sinasabi sa atin ni Jesus na nakita niya si Almighty Father. Kaya tayo ay maniniwala kay Jesus. Lahat ng papuri at pasasalamat ay binibigay ko kay Almighty Father. At saka kay Jesus Christ. Sa kabutihan nila sa buhay natin lahat. Thank you and God loves us all so much.